Ang tula ay nagsimula sa salitang Grego na nangangahulugang pampolitikang komposisyon na isinasalaysay sa wika at galaw ng mga aktor. Sa Pilipinas, nagsimula ito bago pa dumating ang mga mananakop na nakaugat sa hilig ng mga katutubo sa awit, sayaw, tula at ritual. Ginagamit ito sa iba't ibang okasyon tulad ng kasalan, anihan at timaan. Binubuo ito ng mga script, dialogo, tanghalan, tema at iba pang mga elemento na nagpapahayag ng kwento. Ang comics naman ay sa Pilipinas nagsimula noong panahon ng kolonyalismo at naimpluwensyahan ng mga Kastila at Amerikano tulad ng Pagong at ang Mansying ni Jose Rizal noong 1920s. Sumikat ito sa pahayagan gaya ng liwayway, tinaguri ang gintong panahon ng comics noong 1940s at 1970s, kung saan sumikat ang mga karakter tulad ng Darna at Panday. Subalit, bumagsak ang industriya noong 1980s to 1990s dahil sa pag-usbong ng telebisyon sa modernong panahon. Bumangon muli ang comics sa pamamagitan ng indie comics, graphics, novels, and online platforms. Ang tayutay ay masining na paraan ng pagpapahayag na gumagamit ng di-literal na wika, tulad ng pagtutulad at pagmamalabis. Samantala, ang idioma ay mga pahayag na hindi tuwirang nangangahulugan tulad ng itagamo sa bato, pagtiyak at bukas ang palad o mapagbigay. Ang tayutay ay mas personal, habang ang idioma ay karaniwang ginagamit sa araw-araw ng wika. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa masining paraan. Narito ang iba't ibang halimbawa ng tula. Una ay ang malayang talituran, wala itong tiyak na sukat at tugma, malaya ang pagpapahayag nito. Pangalawa ay ang tradisyonal na tula. Ito ay isang anyo na tula na may sukat, tugma at ang mga salita ay may malalim na kahulugan. Sunod naman ang haiku, na kung saan ay binubuo ng tatlong taludtod na may sukat ng pantig na 5, 7 at 5. Ito ay karaniwang naglalaman ng paglalarawan ng kalikasan o damdamin na may tanaga. At ang panghuli naman ay ang tanaga ay isang maikling tula na may 4 na linya at bawat linya ay may 7 pantig. Parang haiku ng Japan pero galing sa Pilipinas. Madalas ito may tugma at puno ng magagandang salita na nagpapakita ng damdamin o aral. Ang nobela ay isang mahabang akdang pampanitikan na nagkukwento ng mga karanasan ng mga tauhan. Karaniwang may masalimuot na salaysay at maraming kabanata. Tinutukoy nito ang mga suliranin at relasyon ng mga tauhan, pati na rin ang mga kanilang pag-unlad sa kwento. Ang nobela ay maaaring tumalakay sa iba't ibang tema tulad ng pag-ibig, kasaysayan at ang mga isyong panlipunan. Binubuo ng tagpuan, lugar at panahon ng pinangyayarihan, tauhan o yung nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Ang banghay o yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela, pananaw o yung paunahang ginagamit ng may akda. Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Pangalawa, ang may akda ay nakikipag-usap. At pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Sunod ay ang tema o yung paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Sunod ay ang damdamin na nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Sunod ay ang pamamaraan o yung estilo ng manunulat. Sunod ay yung pananalita o yung dialogong ginagamit sa nobela. At ang panghuli ay ang simbolismo na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari.